natutuwa po tayo at the same time ay nalulungkot. Eto po si Ann Curtis. Ann Curtis voiced her frustration on social media. Yan. After report revealed that only 22 new classrooms were completed this year out of the government's 1,700 classroom targets. On Instagram, the actress reposted a report citing DPWH Vince Dison, who disclosed the figures during the Senate Committee on Finance deliberation on the agency's proposed 2026 budget on Monday, October 20. Ano na? Classrooms are needed so badly for children, especially in regions that struggle the most, she wrote. Yan po, no? Nakakahiya na po talaga. At iba pa pong celebrity, nakikiisa din po itong napakagandang si Nadine Lustre. Ayan. Talagang napakaganda nitong Nadine Lustre nito. Ewan ko ba kung bakit ibang lahi pa po ang nakadagit dito kay Nadine Lustre. Mga engot ka. Mga engot kasi itong mga pogi natin. Yung mga pogi dito mahilig sa mapuputi kaya hindi napapansin yung kagandahan nito ni Nadine Lustre. Ha? Ayan po. Ay nagalit din po itong si Nadine Lustre. Kasama rin po itong si Jasmine Curtis Smith, no? How do they sleep at night? Sabi ni Jasmine Curtis Smith. Sabi naman po ni Edu Manzano, every act of corruption takes away our children's education, their dreams, and their futures. Ayan po ang ilan po sa mga galit na galit dito sa mga celebrities natin. At ang nakakagalit pa po sa kanila, no? Yun nga po, yung panyanyari na napakataas po ng taxes nitong mga celebrities. Pero wala po silang nakikita na napupuntahan ng taxes nila at nababalitaan pa nila na panay nakaw, no? Speaking of nakaw, dito muna. Nawawala ang ibang comment, boss. Ayan naman, nariyan ka naman, Sorina. Message retracted. Sino bang comment ang nawawala? Nakita naman kita. Okay. Ito yung nangyari po kanina. Nalulungkot po ako kasi sayang naman po pumunta si Boying doon kasama po yung mga ombudsman. Ang dami pong pwedeng i-question ng mga senador, di ba? Halimbawa po kung ako po ang senador, questionin ko po bakit ang laki-laki na ng problema ng corruption sa Pilipinas. Bakit hindi na lang po muna i-focus o pakikiusapan ko sila na pwede bang yung focus po, no? Okay lang po yun, subscriber. Alangan ng mga hindi na nga sila subscriber, ayaw pa na. Okay lang po yun na pwede lang pong maging baka top chat. Teka muna, ila-live chat ko lang yan. Wala po tayong problema dyan sa subscribers only. Talagang ganyan po. Kung ayaw nilang mag-subscribe, wag po silang mag-comment. Diba? Okay. Balikan po natin tong si Boying Remulla kanina. Ang dami pong pwedeng itanong kay Boying Remulla na sa tingin ko po ay karapat-dapat malaman ng mamamayan. At na frustrated po ako kay Joel Villanueva talaga. No, kasi kahapon lang ini-issue ka na ipapatanggal ka ni Boying Remulla, 'di ba? Tapos ngayon hindi ka umattend, pagkakataon mo na kaya kino-question mo rin no? Bakit hindi komprontahin ni Joel Villanueva? Ang dami kasing sinabi ni Remulla nung nabisto niya, nalaman ni Remulla na acquitted na binaliktad pala ng susunod na ombudsman sumunod kay Carpio, binaliktad yung naunang dismissal nito ni Villanueva, no? So sabi ni Remulla, parang secret yung
yung ginawa, sinikreto sa kanila. At sinita niya rin si Joel Villanueva. Bakit hindi nagsasalita si Joel Villanueva na ah, hin na-reverse na pala, acquitted na pala siya, hindi na pala yun yung huli, 'no? Kaya yun lang, 'di ba? Bakit niyo po sinasabi na tahimik lang ako? Dapat po bang mag-ingay ako? Parang o ano man yung pwede mong itanong, pagkakataon mo na yan, hindi naman po ah, pagkakataon niyo na yan mga senador, yan yung problema, Pagkakataon niyo ng linisin yung inyong mga sarili, ayaw niyo pang maglinis. Alam niyo po yung mga takot na magkumpronta ng mga taong, nambabalatuba sa'yo, eh, meron po tayong naiisip kung bakit takot yang mga yan. Malamang, marami pang, alam yang mga tao na yan kung bakit gano'n na lang kung balatubain ka. Kasi kung wala kang takot, halimbawa po si Marcoleta, oh, yung Torotogo na yun, kinompronta niya yun. Sinabi niya, "Paano mo nasabi na ano?" Gano'n po dapat, Kasi gusto namin kayong suportahan dahil, mukhang inaapi kayo. Kung ayaw niyo namang, suportahan sarili niyo, 'di po ba? Saan kami kukuha ng pansuporta sa inyo? Gusto namin na makiisa sa inyo na kayo ay bahagi na isa po kayo sa mga pinag-iinitan. Gustuhin man namin 'yan, sarili niyo nga ayaw niyong ipagtanggol, Papaano namin kayo ipagtatanggol? Yun yung gusto naming sabihin sa mga senador na 'to, 'no? Nagtataka kayo bakit kami gustong-gusto naming ipagtanggol yung mga Duterte. Kita niyo namang ginagawa ng mga Duterte, nakita niyo ba na 'pag binira yung Duterte umaatras sila? O kasi wala silang tinatago, yun yung gusto naming sabihin. Worth it na ipagtanggol sila dahil pumunta na sa Davao lahat ng ahensya ng pamahalaan, naghahanap ng maibubutas dito sa mga Duterte, nagpunta sa Davao, kinalkal lahat ng mga flood control project, kinalkal yung mga iba pang proyekto, walang nakita. Oh. Yan yung gusto namin na ipagtanggol ng mga tao. Pag sinabi ni Pulong na open naman yung aming ano rito, pwedeng kayong pumunta, welcome kayo. Nagpuntahan nga. Kinalkal na lahat ng mga papeles, kinalkal na lahat ng mga paggawain. May nakita ba? Oh. Malamang wala kasi walang lumabas, Sa dami po ng ahensya ng pamahalaan na nagpunta ron para imbestigahan yung ginawa ng mga Duterte nung panahon ng tatay nila, wala ni isang nakitang kapalpakan, wala ni isang nakitang ghost project, wala ni isang palpak na proyekto. Yan yung mga masasarap ipagtanggol. Dahil pinagtatanggol mo, alam na alam mo yung paniniwala mo na hindi mga magnanakaw. Putya, naghanap din naman kami. Pagtanggol nyo rin sarili nyo. Inakusahan ka kahapon lang ni Boying Remulla na may sekreto yung pabor na ginawa sa'yo ni Martires. Hindi mo man lang ipagtanggol ang sarili mo. Tapos mag-expect kayo na ipagtatanggol namin kayo. Putya, baka pati kami makuryente dahil sa inyo. Di po ba? Yan yung sinasabi ko, Kay Marcoleta nyo gawin yan. Tsak, kapwa niya nga senador, Pag nagpa-interview si Ping Lacson at saka to si Tito Soto, sa unang hearing, sisitahin niya yung mga, ano yung sinabi nyo dito kay Karen Davila na na kinokontrol ko tong mga witness. Ako ba yung sinasabi nyo na gawa-gawa lang yung mga witness? Ganun dapat.
Busy? Baka busy. Talagang gano'n, eh. Naghahanap din naman kami na patunayan niyo rin na hindi tama yung mga binibintang sa inyo. Kasi sa mga Duterte, willing-willy kami. Alam niyo yun? Hindi kami nakukuryente. Pinagtatanggol namin si VP Sara na walang ninakaw yan. Hanggang ngayon, kailan pa po nila inopen yung mga ano na yan, hanggang ngayon walang ebidensya. Sa dami ng pera ng mga naninira kay VP Sara, wala pa rin silang nakitang ebidensya hanggang ngayon. Ni walang tumitestigo na katiwalian laban kay VP Sara. Kaya yung tiwala namin na ipagtanggol tong mga Duterte kahit hindi namin sila kamag-anak, kahit hindi namin alam ang buhay nila, tsak na tsak kami. Pero yung iba, putya, ano namin kayo pagtatanggol? Ni sarili nyo nga, ayaw nyo ipagtanggol. Nariyan si Remulla, pwede mong kumprontahin. Bakit mo sinabi? Ako, ito lang, kung ako si Joel Villanueva, bakit mo sinabi na lihim yun? Eh samantalang sinabi ko na, kung ano man yung sinabi mo. Wala eh. Okay, punta